Samantala naman po mga kababayan, BP Inday Sara Duterte nagbigay pahayag ukol sa kasalukuyang tensyon na nangyari sa iba't ibang bahagi ng Middle East ngayon mga kababayan. Ito, pakinggan natin si Madam BP Inday Sara Duterte. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil sa kamakailang paglala ng tensyon at labanan sa ilang bahagi ng Gitnang Silangan, hinihikayat ang lahat ng Filipino na kasalukuyang naninirahan o naglalakbay sa rehiyong ito na manigurado sa pag-iingat at pagsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan. Iwasan ang mga lugar na may nagaganap na operasyong militar o malaking pagtitipon ng publiko. Mahigpit na subaybayan ang mga opisyal na abiso at paalala mula sa mga lokal na otoridad ng bansang inyong kinaroroonan at ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Tama. Maging mapagmatyag sa mga balita mula sa mapagkakatiwalaang organisasyon ng media. Panatilihin ang regular na komunikasyon sa inyong pamilya, mga mahal sa buhay, at mga pinagkakatiwalaang kaibigan tungkol sa inyong kinaroroonan at kalagayan. Paniguraduhin na hawak ninyo ang emergency numbers ng ating Departments of Foreign Affairs at lokal na otoridad ng inyong bansa. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Gayon din, kung kinakailangan, ay lumapit sa ating mga embassy upang mabigyan ng tamang payo sa pinakaligtas na paraan sa pag-uwi ng Pilipinas. Sa panahong ito, nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Naway patnubayan at ingatan kayong lahat ng may kapal. At ipagdasal natin ang kapayapaan, pagkakaisa at kaligtasan ng lahat ng tao sa Middle East. Shukran. Anong latest po mga kababayan? Eto, yung Pangulong Bongbong natin mga kababayan, naging reporter na nga po, no? Siya na po mismo ang nag-ulat sa nangyari sa kung ano ng kalagayan sa ating mga kababayan dun sa sigalot na nangyari kontra Iran, US at saka Israel mga kababayan. Naging reporter na po yung ating Pangulo. Pero bago yan, pakinggan muna natin si Ka-Eric. Mga kabayan, ukol sa kanyang perspective dito sa pangyayaring to. Ano ba ang epekto nito sa ating bansang Pilipinas? At handa ba yung ating mahal na Pangulo mga kababayan kung sakaling lalala to? Di po ba? Sample na yan. Yung mga bilihin kabayan, panigurado magmamahalan yan. Yung gasolina, di po ba? Ano kaya ang gagawin ng mahal na Pangulo natin dyan, kabayan? Eto. Game kay Eric. Game. Bilang isang elite unit ng mga sundalo ng Iran Revolutionary Council under sa command nila Ayatollah Khamenei. Mga kababayan, ano po ba ang implikasyon nito ng nangyayaring kaguluhang militar at mga pag-atake sa bansang Iran at ang mga ganting atake ng Iran sa buong mundo? Naku po. Hindi lamang po sa rehiyon ng Middle East at sa ating bansa. Okay. Una, ang Iran po is a major oil producing country at isa sa mga malalaking bansa na nagbebenta ng supply ng langis sa pandaigdigang merkado ng oil. Ang oil po na binabanggit natin, ito po yung ginagamit na fuel sa lahat ng makinarya, salos, at pati na po sa kuryente, pagpapadaloy ng industriya, mga sasakyan, mga pabrika, mga barko, eroplano, nanggagaling po sa oil yan, ang kaniyang raw materials ng mga iba't ibang fuel processed. So ang oil po ay napakayaman na resources sa enerhiya, at ang Iran ay isa sa major supplier ng oil. Sila ng Saudi Arabia, ng Qatar, ng iba pang mga bansa sa Middle East. Ang Russia, ganun din po, major oil player din po yan. Pagdating sa northern area ng mundo,
partikular po sa Europe, no, ang Russia. So ang China kumukuha ng kanyang oil supply mula sa Iran, mula sa Venezuela, at siyempre sa Saudi din, no, bansang Saudi Arabia. Tama So ka dyan, ito Eric. po, malaki ang epekto nito sa world market prices kasi ang Iran ay strategically located sa kanya ang tinatawag na Hormuz Strait. Itong Strait of Hormuz, ito ay ang isang makipot na body of water, no? Isang sistema ng dagat na napapagitnaan po ng Persian Gulf papunta sa Gulf of Oman upang makalusot ka pa open sea, no, sa Red Sea at sa malawak na ocean. So ibig sabihin po ang Strait of Hormuz, almost 22% ng world trade ng production and movement ng oil dumadaan po diyan. Ang pagbebenta, pagsusupply at pati po ang labas-pasok ng trading ng mga langis sa mga bansa na nagpo-produce at nagbebenta ng langis sa pandaigdigang merkado ginagamit po ng 22% ng mga oil supply movement and oil production apektado po dyan kung saraduhan o magkaroon ng kaguluhan sa the Strait of Hormuz. Nasabi ko nga, strategically located po ito sa bahagi po ng bansang Iran. So ang epekto niyan kapag nagsarado yan for at least 1 week, dahil nga po pwedeng magkaroon ng pangbobomba ng missile at drone, na armed drones, no, na pwedeng sumabog at magpasabog, na mayroong capabilities ang Iran na hindi pa ngayon totally neutralized, at nagbabanta sila na anumang barko na dumaan sa Strait of Hormuz ay bubombahin nila. In a matter of 1 week na hindi yan magbukas at hindi umandar, pwedeng umakyat po ang presyo ng langis sa $200 per barrel. Yun na nga mga kababayan. And that would be a major crisis para sa atin sapagkat ang Pilipinas po ay hindi oil producing kundi oil consuming country. At wala tayong malaking oil reserve. No? Oil reserve natin hanggang 15 days lang yata yan ang ating buffer stocks na tinatawag. So kung mag $200 per barrel yan, pwedeng umakyat po ang presyo ng langis sa atin sa Pilipinas kung tayo ay kukuha sa mas mahabang ruta ng supply papasok sa Pilipinas, pwedeng umabot po sa mahigit 100 o 150 pesos per liter. Naku Ang po. magiging presyo ng gasolina at mga diesel at iba pang oil products sa Pilipinas. At major disaster yan sa ekonomiya natin. Diyan pumapasok po ang pagka-incompetent at kawalang kakayanang mamuno ni Marcos Jr. sapagkat wala pong naririnig ang buong bansa. Mag-24 oras na po ang digmaang ito at mga pananalakay at operasyong militar ng Amerika at ng Meron ka, Eric, ngayon lang nag-report yung ating mahal na Pangulo. Di ba, di kagaya noon ni Tatay Digong mga kababayan na talagang tatawagin lahat ng kanyang gabinete. Pulong kaagad mga kababayan, di po ba? Seryosong usapin yan, seryosong nangyari yan. Apektado yung mga kababayan nating OFW at tayo rin dito. Mismo sa Pilipinas, kabayan. Di ba? Dapat handa na yung Pangulo dyan, kabayan, di po ba? Nako po. Nako. Tingnan natin yung ginawang niya mga kababayan report ukol sa pangyayaring yan, kabayan. Hatid ng Bombo Radyo. Eto, pakinggan natin muna ito, kabayan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pinatitiyak ko ang kaligtasan ng mga kababayan natin dyan sa gitnang silangan at batay nga sa monitoring, wala naman daw Pinoy na naitalang binawian ng buhay kaugnay ng airstrike ng mga bansa na may kaugnayan ho dito sa tensyon dyan sa gitnang silangan. May balita si Bombo Annalise Soberano. Iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Iniulat, Jr. na walang kababayan. Pilipinong naiulat na nasawi o nasaktan sa ikinasang joint combat operations sa pagitan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Ito ay sa kabila ng ulat na nasawi sa airstrike ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei.
Sa isang video message, nagbigay ng pahayag si Pangulong Marcos tungkol sa tumitinding tensyon sa Middle East matapos bombahin ng Israel at Amerika ang Iran at gumanti naman ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga base ng Amerika at United Arab Emirates, Bahrain, Oman at Israel. Dahil dito, ayon sa Pangulo, agad namang nagmonitor ang pamahalaan sa pamamagitan ng embahada at labor attaché sa rehiyon upang tiyakin ang kalagayan ng mga Pilipino noon. Sinabi ng Pulong Ehekutibo na as of 9 a.m. kanina ngayong linggo, walang naitalang namatay o nasaktan na mga Pilipino sa pag-atake. Dagdag pa ng Pangulo, karamihan sa mga Pilipino ay nasa ligtas ng lugar at iniiwasan na ng mga ito ang mga lugar malapit sa mga military bases ng Amerika. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Ito na, Jr. kabayan. Ito na. Nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino nang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito Ano ba? tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming tama ka dyan, latest Pangulo. report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay nakapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Oh. Sana mapagtanto nyo yan, mahal na Pangulo, no? Di ba? So, ganyan kadelikado, mga kababayan, yung may base militar kayo sa inyong bansa, di po ba? Kasi yun yung uunahin talaga ng kalaban, mga kabayan, di po ba? Di ba? Sabi nga ng Pangulo, yung mga kababayan nating OFW ay lumayo na sa mga EDCA sites na tinatawag ba yan, mga kababayan, di po ba? Military base. Lumayo na kasi paniguradong maladamay ka eh. Di po ba, kabayan? Yeah, tayo dito sa Pilipinas, tila ang dami na po, mga kababayan, yung inilagay na mga EDCA sites, mga kabayan. Naku po. Di ba? Natasan din ng Pangulong Marcos ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers na ipatupad ang lahat ng contingency plans para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang diin din ng Pangulo na paramount o pinakamahalaga ang seguridad ng mga kababayan natin sa rehiyon. Ayon Pauwiin mo naman na, kay Department pauwiin of na. Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, nasa full alert na ang mga embahada ng Pilipinas sa Tehran at Full Tel Aviv. alert na daw, kabayan. Gayon din sa mga bansa sa Gulf Cooperation Council o GCC kung saan marami ang mga overseas Filipino workers. Kinumpirma naman ng DFA na kasalukuyang wala pang naiulat din ng mga Pilipinong nasaktan o direktang naapektuhan ng pagsabog. Gayunpaman, mahigpit ang paalala ng pamahalaan sa mga Pilipino sa naturang mga lugar na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan at Ingat po, iwasan ingat po, ang mga kabayan. pampublikong lugar habang mainit pa ang sitwasyon. Nakiisa rin ang Pilipinas sa panawagan ng United Nations para sa agarang dialogo at negosasyon upang mapigilan ang lalong paglala ng tensyon sa pagitan ng Israel, Amerika at Iran. Mga kababayan, sa ngayon po, wala pong hinto ang pag-atake ng Iran at Lebanon dito sa bansang Israel. At every few minutes po, inaatake kami ng ballistic missiles at mga drones. At awa ng Diyos po ay kami po ay nakapagtatago sa bomb shelter at sana wala pong madamay nating mga kababayan na mga kamag-anak at kaibigan ng mga OFWs dito sa Israel. Kasabay po nito, hinihiling po namin na kasabay panalangin na sana po wala pong madamay. Yun na nga po, mga kababayan, no? Sinasabi natin kanina na ingat tayo dyan, kabayan. Di po ba? At huwag tayong masyadong aasa sa ating pamahalaan ngayon, kabayan, kasi mantakin mo yung Pangulo natin. Naging reporter pa, kabayan. Instead of, di ba, dapat magtawag ka kaagad ng urgent na meeting, mga kababayan.
Di ba? Pambihira talaga. Israel sa bansang Iran at ang mga paganting atake ng Iran, though limited man ito in some areas of Middle East, pero ang tensyon at ang epekto nito sa ekonomiya ay mabigat. So we have not heard, no? Except na sinabi niya lang very sweeping yung statement ni Marcos na maghanda para tulungan ang mga handa, kababayan natin sa Middle East. Lalo na po that we have around 2 million or more na mga kababayang manggagawang overseas Filipino workers na tinatawag natin na nagtatrabaho at nabubuhay at nagkakaroon po ng kanilang kabuhayan bilang mga overseas Filipino workers sa Middle East. Over 2 million po ang mga Pilipino na nandyan. So wala tayong narinig kung ano po ang repatriation, ano po ang mobilization coordination, ano po ang gagawin, ilang eroplano ang gagamitin, paano dadaan sa mga airspace na hindi tatamaan po ng mga missiles, ng mga magkatunggaling mga puwersang ito, paano i-coordinate sa mga bansa, saan mag-exit po ito, particular sa directly affected na mga bansa. Wala pong detalye yon, no? Puro walang sweeping statement ang ilahad ni Marcos. Wala din po siyang sinasabi na mag-prepare tayo ng pag-aangkatan o pagkukuhanan ng oil supply. Yun na nga, kabayan. Pagkatapos po ng kung papasok ng isang linggo na magsarado ang Strait of Hormuz at mapiktuhan po ang 22% no, ng world trade production and mobilization ng oil sa area ng Middle Eric. East dahil sa digmaang ito. At saan kukuha? Bibili ba tayo sa Russia? O malayo pong Russia sa atin eh. So, ang Saudi ba may ibang ruta ang Saudi oil supply papunta sa Pilipinas? So, paano gagawin yon? Wala pong emergency and contingency action na inilahad si Marcos Jr. No? Dapat nagpatawag na siya kagabi pa ng Yun. emergency meeting ng kanyang National Security Council. Yun yung sinasabi natin ba, kabayan? Di ba? Dapat kagabi pa. Mismo. Di ba? Kahit madaling araw, noon si Tatay Digong, mga kababayan, basta may may pinaka-importanting nangyayari, ay, nako, di ba? Magla-live stream kagad yan. Meeting, lahat ng gabineting makatulong. Papuntahin, kabayan. Di po ba? Okay, update tayo dito sa UAE ngayon. Siguro na balitaan nyo naman na lahat sa news kung ano yung nangyayari ngayon dito. Okay, may tinamaan ng drone na hotel kahapon sa Palm Jumeirah and may tinamaan din yung Terminal 3 Airport sa Abu Dhabi and ano pa ba yung ibang Burj Al Arab, yung debris ng mga missiles bumagsak sa baba. Okay, yun lang. And last night, may mga narinig din kami na konting boom, parang ganon. Nako po. And then 10 minutes ago, meron na naman, siguro na-intercept ulit or something, I don't know. Hindi naman sure. So, mayroon ulit boom, ganon. And then, syempre, pag may ganon kasi, tatakbo kami sa bintana para tingnan. And there is something na, I don't know kung saan part yan, medyo malayo naman, pakita ko sa inyo. Okay, andun yung usok sa area na yon. We can say, siguro, I don't know, maybe 30 kilometers away. Yan. Oh, ganun. So, yun lang. Kahapon wala na kaming pasok. And I think tomorrow yung mga bata, wala silang pasok bukas. Online lang. Hindi na nila kailangan pumunta sa school. Si Mrs. is naka-work at home din. Yun nga lang, kaming mga nasa construction, hindi naman pwedeng magtrabaho sa bahay. Tingnan natin bukas mga kahasang kung ano yung magiging sitwasyon. Nakatutok naman kami palagi sa balita and there's big news ngayon na I think yung leader ng Iran is gone na. Pero hindi pa sigurado kasi hindi pa naman nakikita yung remains. Okay, yun. Thank you mga kababayan.
kayong lahat din ingat sa kung nasaan man tayo ngayon dito sa Middle East. Lalong-lalo na yung mga nasa Qatar, nasa Bahrain, tawag dito, yung Kuwait, na tinamaan din ng mga drone at saka mga missiles. Kung iisipin nyo, yung mga gera ngayon, hindi naman na gera ng mga sundalo na aatake or what, hindi na. Ang nakatakot lang kasi ngayon is yung pag may mga missiles na na punta sa iba at nagkataon na sa iyo bumagsak yung lugar mo, gano'n talaga ang buhay. And pasalamat lang din tayo dahil yung mga bansa na kung saan tayo ngayon is may mga panlaban sila. Pangontra, paano na lang kung wala? Okay, imagine nyo that mga kahasan is that kung nakita nyo yung video dun sa mismong pinatamaan yung isang missile yesterday is dun mismo missile dun mismo sa tuktok ng Birds Al Arab, yung 7-star hotel. Imagine nyo yon. Paano kung hindi nila na-intercept, edi automatic na yon. Magkakaroon na siguro ng gulo kasi alangan naman na basta na lang papayag din ng isang bansa na imagine mo yon, binomba na sila dito pero of course hindi pa rin naman sila basta gagalaw kasi ayaw din naman nila na masayang yung pinagpaguran ng ilang dekada. 'Di ba? And sana hindi na matuloy and sana more patience pa. Minsan ay para sa akin lang kailangan mo na lang minsan siguro tanggapin. Kasi once kasi na lumaban ka, automatic, more will come. Yan, talagang face-to-face na yan. Hindi naman na yung mga base ang mismong pinatamaan. So, parang dahil may mga base sa area mo, so, bahala ka. Parang considered as enemy ka na talaga. So, ilang missiles na ang pinakawalan dito and still, they are holding. Diba? Hindi sila gumagalaw. Which is, I think that is the best decision for now. Na sana habaan pa nila. Confirm na yun, Han, na may isang namatay. Yes, merong isang namatay na. So, yun. Then, update ko kayo mga kahasang kung ano yung magiging update. Dito kasi sa UAE is kahit mag-live ka, hindi ka rin basta magsabi ng yung mga tawag dito, yung akala mo lang, yung mga sabihin na nating fake news talaga dahil may kalalagyan ka kung makita ka nila na nagpo-post ng mga ganon. So, kailangan i-confirm mo kung yun ba talaga ay pinalabas sa media or totoo ba. And kaya nag-live ako para ipakita kung ano yung meron dito sa UAE. So, ayun. Lumalala yung usok doon. I don't know. Okay? Titingnan ko siguro kasi lalabas kami, kakain kami. Buhay naman dito is normal. Wala naman yung siguro iniisip nyo na dahil may mga bomb or what. No, hindi ganun. Mga kahasang. Everything is normal. Dito may mga mall, everything. Okay? Nandun, yung kakaiba lang ngayon is yung kaba. Nandun lang yung kaba. Kaya ito po ay mga may epekto sa pangdaigdigang antas sapagkat kung aabot sa 200 barrels projected after a week, kung hindi mag-stabilize po ang kalagayan sa Iran at hindi po mapapalitan ng isang demokratiko, malaya at open for dialogue at mapayapa na uri ng pamumunuan ang gobyerno sa Iran, pwede po lumawak at lumaki pa ang military assault ng Amerika at Israel sa Iran at pwede pong hindi mabuksan muna for at least 1 week or more ang the Strait of Hormuz.
at pati po ang stability ng Middle East, no? Yan po ay katotohanan na maapektuhan ang buong pandaigdigang geopolitical and world economic situation. Kaya nga dapat ang Singapore, for example, naghahanda na sila dahil sabi ng Singapore, maliit tayong bansa, nakasandig tayo sa trade and financial market at wala tayong malaking resources. Kailangan natin, sabi ng Prime Minister ng Singapore, maghanda ng ating emergency and contingency action plan. So nauna na silang naghanda, no? Oil supply nila, market and financial trading nila, at ang mga iba pang economic source of network nila sa buong mundo ay pinaghandaan na ng bansang Singapore. And I think other countries similar to Singapore ay naghahanda na rin sila, mga kababayan, sapagkat pwedeng lumawig at tumaba pa ang armed and military operations ng Amerika at ng Israel sa Iran habang hindi pa nagkakabuo ng transition government sa kanila. Samantala sa atin, si Marcos, slogan lang ang narinig natin. Wala talagang kakayanan ito na mamuno, no, mga kababayan. Kaya naman, dapat nag-usap sila ng kanyang gabinete, ng Vice President, ng National Security Council niya, ipinatawag niya ano mga dapat gawin natin sa loob ng isang buwan or 2 buwan, 60 days contingency plan muna tayo. What are we going to do for the country? Okay, including syempre ang ating mahigit 2 milyong mga kababayang overseas Filipino workers na nagtatrabaho at bumubuhay ng ating ekonomiya mula sa kanilang pinaghihirapang trabaho nila dyan sa may area ng Middle East. So mga kababayan, if this is true, upon the declaration today of US President Donald Trump and with confirmation sa Fox News ng balitang ito at iba pang international media outlets or media corporation at pati po sa Israel, ay sinasabi na po na tapos na ang buhay ni Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran, sa kanilang gobyerno at ang kanilang mga key officials ng Iran Revolutionary Guard Council at ng kanilang Iran Revolutionary Government ay wala na pong kapasidad pa na lumaban. Pero kanina lang po nagpaulan pa ng mga armed drones at mga armed missiles nila ang Iran sa Israel at sa mga US bases sa paligid po ng Middle East, including sa Dubai, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, and Kuwait. And so nagsasabi na nga ang Saudi Arabia and United Arab Emirates na makikisali kami sa digmaan ito kung hindi titigil ang mga pang-ataking ito sa mga karatig bansa na hindi naman po kasali sa lumusob sa Iran, subalit may mga presensya ng mga US military bases sa paligid nito. So abangan po natin ito, mga kababayan, at sana po ay matauhan si Marcos Jr. na ang kanyang pagiging leader ay hindi ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte, ang pag-atake kay Vice President Sara Duterte, kundi ang pamumuno ng tama sa direksyon ng tama. Paano siya makapamuno ng tama? Tinuro nga siya ng kanyang kapatid, nalulong sa droga at wala sa tamang pag-iisip. At ang malala pa, hindi lang lulong sa droga, lulong pa sa pagnanakaw, pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan. As per Declaration of Revelations na mga testimonya at ng mga ebidensya, siya ang punong salaring kriminal at si Romualdez dito sa karumaldumal na krimen ng malawakang trilyon pesos na pagnanakaw at nawala sa kabanang bayan sa ilalim ni Marcos Jr. At yun na nga po, mga kababayan. Ang tanong dito ay, handa ba yung bansang Pilipinas kung sakaling lalala pa itong sigalot ng Amerika, Israel kontra Iran, mga kababayan? Kaya ba ng ating mahal na Pangulo tong haharapin, kabayan? Di ba? Sinabi na yan ni Sir Ka Eric na pag ito lumala pa, ay naku po, panigurado, magtataas na. Magtataasan talaga yung mga presyo ng bilihin at syempre yung gasolina, kabayan. Kaya sa tingin ko ay magdasal na lang tayo, mga kababayan. Di po ba? Kasi alam naman natin na yung Pangulo natin sa ngayon ay naku po, di ba? Yung ginagawa niya kanina is nagre-report lang, di po ba, kabayan? Wala talagang na yung
Di ba? Urgent na urgent yung mga ano niya, gabinete ay talagang kikilos, mga kababayan. Di ba? Dapat ganun. Sana yung ginagawa niya, kabayan. Di ba? Nagpa-meeting. Yun ang tama doon. Nako. Ikaw, kabayan, anong masasabi mo sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon, kabayan? Mag-komento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan. God bless you po at ingat po. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW na nasa Middle East. Ingat po kayo, kabayan.